Hello! Kumusta po kayong lahat? Ayan, ako po si Lonely Sniper 16. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating channel, huwag kalimutan pong isubscribe at pindutin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Disclaimer din mga parikoy, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang unawa dahil ang mga videos natin ay para sa may open-minded lamang po. Okay, so kaya kung ikaw wala nito, pa-skip na lamang po at mabili ng mga videos na nararapat po para sa inyo. So meron na naman tayong kwento na i-share. Ayan, mula kay Mila. Magandang araw, Idol Lonely Sniper. Ako si Mila. 23 years old at nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga damit. Dahil nga taga-probinsya ako, mas pinili ko na magtrabaho at mag-boarding house na lamang malapit sa aking pabrika. Ang aking tinitirahan ay talagang isa siyang malaki at malawak na boarding house. Sa isang kwarto ay 7 ang taong laman nito. Double deck ang gamit na higaan. Ako ay nakapwesto sa itaas ng double deck. Kaya kapag gumalaw ako, ay ramdam ng nasa baba ko. Lahat kami ay halos nagtatrabaho sa isang pabrika. Yung ibang kwarto naman ay nagtatrabaho sa mall. Yung sa ibang kwarto naman ay mag-asawa, mag-live-in, mag-jowa, mag-partner. Isang araw, idol, ay wala akong pasok. Nag-day off ako dahil matagal na akong hindi nagdi-day off. Dahil nga pinagbigyan naman ako ng manager ko ay nag-day off nga ako. Nag-day off ako. Hindi katulad ng mga nagtatrabaho na kapag day off ay lumalabas sila, gumagala at nagha-happy-happy. Pero sa akin, idol, ay nag-day off ako dahil masama ang aking pakiramdam. Gusto kong magpahinga kahit isang araw lang. Habang ako ay kumakain ng tanghalian sa aking kwarto, sa aming kwarto, ay may narinig ako na halinghing isang babae. Dahil nga marami ang nangungupahan sa bahay na yon ay hindi ko alam kung sino. May napansin akong butas sa aking dingding. Dahil nga sa itaas ako, ay nakita ko ito habang ako ay kumakain na may tila araw at maliwanag na nakikita ako sa tapat ng aking higaan, kung saan naririnig ko ang boses ng babae na umuungol. Dahil nga nagtataka ako kung sino at iniisip ko rin na baka meron din sa kabilang kwarto na baka may sakit o di kaya may kasama kami na hindi rin pumasok at nagpapahinga. Sari-sari ang aking naisip, Idol Sniper, dahil baka kako ay binabangungot o di kaya ay may sakit. Pero mamaya-maya pa lamang, Lonely Sniper, ay yung boses ng babae ay may sumasabay ng boses ng lalaki. Dahil nga nakikita ko na may kaunting butas ang aking dingding, ay sinilip ko ito dahil parang hindi na maganda ang boses na naririnig ko. Sa pagsilip ko sa butas,
ay nagulat ako, idol. Nakita ko na si ate ay may ginagawa kay kuya. Kitang-kita ko ang pagsubo nito kay Junjun, habang si kuya naman ay nakahawak sa dalawang utong ni ate. Dahil nga siguro sa busy sila, ay hindi nila napansin na may matang nakatingin sa kanila, dahil rin na sa maliit ang butas kung saan ako nakasilip. Pero sa totoo lang, Lonely Sniper, hindi ko sinasadya na sumilip. Pero dahil concern ako at alam ko na maraming nga nagbo-board dito sa akin nga inuupahan, ay nagawa kong silipin ito. Habang tinitingnan ko ang ginagawa ni ate kay kuya, ay tila ba may biglang kumislot sa aking ibaba. Habang nakikita ko ang ginagawa ni kuya kay ate, ay dahan-dahan ko na ring hinahawakan ang aking utong. At kung ano yung nakikita ko na ginagawa ni kuya, ay tila ba'y ginagawa ko na rin sa aking utong. Matagal na akong walang boyfriend, Lonely Sniper. Kaya sabik ako sa nakita ko. Ginawa na rin kasi namin na aking boyfriend ang aking nakikita. Sa tagal ng paglalaro ni ate kay Junjun, ay tila ba'y nakaramdam ako ng init at parang nabibingi na rin ako sa naririnig ko sa kabilang kwarto, dahil sa sobrang ginaganahan sila sa ginagawa nila sa isa't isa. At ako naman ay ginagaya kung ano yung ginagawa ni kuya kay ate. Maya-maya pa lamang ay pinahiga ni kuya si ate at nag-umpisa na pumunta sa ibaba si kuya kay ate. Kitang-kita ko kung paano niya kainin ang pechay ni ate. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nagtumindig ang aking balahibo sa nakikita ko. Hindi ko alam kung naiinggit ba ako o sadyang nadadala ako sa nakikita ko at sa naririnig ko. Habang kumakain si kuya ng pechay ni ate, ay tila ba'y di ko na rin namamalayan na nakahawak na rin pala ako sa aking pechay at naglabas-pasok ang aking daliri. At sumabay na rin ako sa pag-ungol ni ate. At habang kumakain nga si kuya kay pechay ni ate, ay sumasabay ako sa pag-ungol ni ate. Maya-maya pa lamang ay sumakay na nga si kuya kay ate. Doon na nag-umpisa ang aking mga kamay, aking mga daliri, ang aking palad, nalaruin ang aking usos at ang aking pechay. Hanggang sa nakita ko ang biglang nagsabog ng katas si kuya sa dibdib ni ate. At habang nilalaro ni kuya ang pechay ni ate habang nagpapalabas, ay sumabay din ang aking pechay at nag-umpisang bumasa. Habang ito ay naglamas-pasok ang aking mga daliri, naramdaman ko na lumabas na rin at nakaraos ako sa pamamagitan ng pagsilip ko sa isang butas.
Kinabukasan ay tila ba'y ayaw ko na namang pumasok, pero isang araw lang ang hiningi kong day off sa aking manager. Tila ba'y gusto ko ulit makita kung ano yung ginagawa sa kabilang kwarto. Dahil araw-araw, may naririnig ako sa kabila. Minsan, pag naliligo na lang ako ay napapahawak ako sa aking pechay at naiisip ang aking mga nakita at nasaksiyan sa kabilang kwarto. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Lonely Sniper. Maraming salamat sa tiwala at tiyaga mong pagbabasa ng aking liham. Hanggang sa muli, pag meron na naman ay hayaan mo akong ipadala ulit sa iyo. More power and God bless po sa iyong channel. Sana magustuhan ng iyong manonood ang aking liham. By the way, salamat din. Ayan, maraming salamat din sa iyong tiwala kay Lonely Sniper. Ayan, kaya sa mga bago pa lamang po sa ating channel, huwag kalimutan pong subscribe at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga bagong letters and videos na i-upload dito sa ating YouTube channel. God bless everyone. See you on our next vlog. Bye-bye!